Kung gusto mong mag-solo travel sa Europe in a budget-friendly way, panoorin mo tong video na to because this video is for you. So dahil Olympic Games ngayon na held sa Paris, share ko na sa inyo ang aking first time pagbiyahe papuntang Europe. Hi guys, ako pala si Junior Benz, gumagawa ng mga real estate videos at nag-solo travel na rin. Uy, bakit solo travel? Ngayon ko lang na-appreciate ang pag-solo travel. Sobrang ganda rin pala ng solo travel guys. Dahil nagagawa mo ang lahat ng gusto mong gawin sa biyahe at sobrang sarap na feeling. Yung fulfillment na gawa mo ang mga bagay-bagay within yourself. Yun ang feeling ko. Kaya sa video na ito, share ko na rin sa inyo ang aking mga travel tips kung paano magbiyahe sa Europe side ng solo at paano makakatipid ng gastos dahil medyo maharlika ang biyahe sa Europa. Winter time pa lang pumunta ako sa Europe. France ang aking entry point. Pero even first time ko dito, sinulit ko na kaagad na mapuntahan ibang lugar gaya ng Netherlands, Germany, Spain, Italy, Norway at Greece. Ay taray. Pero sa video na ito, share ko lang muna ang aking mga experience sa Paris, France. So number 1 travel tip ko na kaagad, kung meron kayong mga extra tickets sa employer nyo, pwede nyo i-request na yun ang gagamitin yung ticket kung pwede naman, para less gastos na kaagad. Yun ang ginawa ko kasi, kaya tanggal na ang budget for ticket ng Riyadh to France, France to Riyadh. Pagkadating ko sa airport, tumiretso na rin ako sa help desk or information booth para legit ang information na makuha natin with regards to the transportation. So number 2 travel tips natin, utilize their metro rail transport. Guys, legit, sobrang laki ng matitipid mo sa transport budget if mag-metro rail ka. By the way guys, magkaiba ang ticket ng metro line ng CDG Airport to city proper, which is mga 17 euro yung naalala kong binayaran ko. At ticket na gagamitin mo within the city proper at around 30 euro only for 3 days na yun. Wala kang alalahanin dahil karamihan sa kanilang mga tourist spot ay merong metro station. Best in lakad-lakad ng very light. Feel ko naman walkable city ang Paris kasi nilakad ko lang din yung Arc de Triomphe tsaka papuntang Eiffel Tower. Travel tips number 3 natin, book for hostel accommodation. Sobrang daming option when it comes to accommodation, pero may recommend ko is instead na mamahaling hotel ka magstay, just go for hostel accommodation dahil ideally, ligo at tulog lang naman ang gagawin mo sa pag-iistihan mo. Ang aking nakuha accommodation is nagkakalaga lang ng tumataginting na 94 euro or 383 Saudi Riyal. Sa loob na po yan ng 4 days. Oo, 4 days na po yun guys. Diba? Sobrang laki ng tipid. Nasa description box below ang mga link. When it comes to food naman guys, mag-a-adjust talaga tayo dahil ang mga accessible foods nila doon is bread, fruits, at mga grocery stores, at mga foods sa grocery stores. At syempre, nakadepende na rin yun sa inyo. Kung bongga kayong lumamon, edi bonggahan nyo na rin ang budget nyo. Tinapay lang ako. At kung pet ko talagang magpakabusog, so kumakain ako sa mga sushi restaurant para heavy talaga yung busog ko. By the way, pwede ka rin mag-grocery. Magluto ka lang sa accommodation mo kasi sa hostel na kinuha ko is pwede rin magluto. So that is our travel tips number 4. Cook your food. So here's a travel tip number 5. Go to free tourist spots. Sobrang daming tourist spots at walang bayad. Kung picture lang naman ang need mo, so pwede na rin yun para iwas gasto sa mga entrance. Like for example, maganda naman talaga kung maka-experience ka papuntang taas ng Eiffel Tower. Pero kung okay na sa iyo, like magpa-picture ka background yung Eiffel Tower, then bongga na yan. Magdala ka na lang ng pangmalakasang camera at aurahan mo na lang din yung mga aura mo para kabog pa rin sa IG mo, di ba? Ang daming palace sa Paris, pero kung nakapasok ka na ng isang palace, okay na yun. Halos magkaparehas lang din yung loob nun. So far, I would recommend yung Palace de Versailles kasi bukod sa maganda siya, 21 euro din yung entrance niya. And take note guys, pag nagpunta kayo doon, iba yung ticket papuntang area na yun. Kumuha kayo ng ticket while nasa city proper pa lang kayo dahil kung doon kayo kukuha na magkaka-penalty kayo. Mga around 50 to 100 yung penalty sa amin dahil na penaltyhan kami nung time na yun. Sobrang fulfilling na makatravel sa France. Lalong makikita mo yung mga Eiffel Tower na sa libro mo lang makikita. Sobrang ganda ng experience sa makapag-travel sa Europe. So, I think hopefully na makapunta rin kayo at ma-experience nyo yung travel sa Europe. So that's it muna for now guys, and please comment below kung saang lugar nyo pa ako gustong makita. Pa-like and subscribe na rin ang video na ito. And thank you for watching. I hope to see you around in my next video. That's it for today and have a great day and God bless. Bye!